na yung tatlo. Bongbong Marcos and Saldico and the Speaker. So, yun ang umpisa lahat. Pero ngayon, nung nilaglag nila si Saldico, dahil ayaw niyang pauwiin, nagsalita, kinasuhan kagad 5 days. 7 days, may kaso na, may warrant of arrest. Yung mga pangako ni BBM na kakasuhan niya mga malaking isda rito, wala. Dahil, included sila eh. To prove to you, nagsalita si Saldico, kinasuhan. Ngayon, nagsalita na nakakahalata na dahil tinuturo lahat ng mastermind si Speaker Martin Romualdez. Nagsalita. Sinabi niya yung mga tao, public works and highways, and executive ang involved yan. Ibig sabihin, BBM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Ginamit lang si Saldico at saka si Martin Romualdez. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi totoo. Ito, nagsalita si Martin Romualdez, bakit hindi to? Unang-una, sinabi nila, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Bilagyan na nila ng hindi siya pwede makalabas sa iyong bansa. Tapos, nagsalita si Martin Romualdez, sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, BBM, siyang mastermind. Pero, ngayon, wala na. Bakit hindi sila sasagutin ng ombudsman, DOJ, at presidente, bakit hindi nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. Yun lang yun. Para tayong linuloko na ating nakikiusap po ako sa ating kababayan, hindi yung mabuti dahil puro diversion ginagawa nila. Dinilito lang tayo lahat. Kaya ginawa ko na, mula nung inisnab ako ni BBM sa Japan, nagtaka ako kung bakit. So, record ko lahat yung speeches nila, lahat yung pinupunta nila, lahat yung ginagawa. So, napagtama ko na, mabuti naman, at in-stop ako, meron na silang gagawin. So, dinokumento ko lahat ang Public Works and Highways, record po galing sa Malacanang and Public Works and Highways 2. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. Palakpakan ng tao, Congress. Nung dumating bagyo, nabaha tayo. Sabi niya, binintangan niya ang kalikasan at mga taong bayan, hindi marunong magtapon ng basura. Yun ang nagbara. Paano magbabara ang basura sa buong Pilipinas? So, before 2025 suna, nag-press con si BBM sa isang media na sinasabi nila na mabay si BBM, gusto niya makipag-reconcile kay Duterte, ayaw kong kaaway, maraming kong kaaway, gusto ko kaibigan. Tapos, mayroon media na naglaglag na grabe na ang nakawan sa ating bansa. Mga porsyento ng mga congressman, porsyento ng mga senador, grabe. Dapat ang pwedeng magsalita lang dito, BBM, he should denounce it now, right away. So, yun lang interview sa kanya, yun. So, 2025, nilaglag na para lalabas na eh. Sa dami ng ninakaw, hindi po mapagtakpan lahat. So, sisigaw na yun, ninunahan niya. Binabas niya sa asuhan niya. Maya naman kayo, mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaya kako kagad sabi ko, dapat tayo ka mo dahil included ka eh. Kasama ka. May Alzheimer ka yata, sabi ko noon eh. So, true enough, ngayon, lumalabas na. So, ito nangyayari sa ating bansa, linuloko na po tayo. At nakikiusap po ako sa ating kababayan. Suportahan niyo po ito dahil totoo po ito. Hindi po gago lahat ang Pilipino.
para na tayong gago kung di natin ituloy ito. Mga senador natin, tinawag ako, nagpunta ako kay Senator Lacson. Gusto kong tumestigo dahil marami akong nalaman ako. O sige, sabi naman niya, gawa ka ng affidavit mo. At isubmit mo sa April 7, 14 nalabas ka na. At April 7, before 5. April 7, umaga, nandun na ako sa yacht club, nag-aantay dahil umaga wala naman sila doon. Alauna, pupunta na ako doon mag-antay. Alas 9 or alas 9 yata, dumating yung sulat niya dito sa bahay na cancel. Paano ko isasubmit yung affidavit ko? Tapos kinancel nila, ang rason, hindi ko raw sinadmit ang affidavit. So, nagtataka ako. Palagay ko, hindi na itutuloy yung pagpunta ko sa Senado, kaya dito na ako magsusumbong sa taong bayan. Kung totoo yung sinasabi nila na walang nangyayari sa ating bansa, kalukuhan, bakit hindi nagsasalita ngayon yung mga congressman, mga senador? Bakit pinagtatakpan? Involved ba sila or may usapan ba sila? Yun na lang, recently, nagsalita na si Martin Romualdez, aliwanag. Executive ang involved. Pinangalanan niya lahat, yung public and highways. Wala naman nag-imbestiga. So, linoloko po tayo. Ulitin ko, ang mastermind, BBM. Dokumentado ito yung budget ng Public Works and Highways ng 23, 24, 25. 25, binugbog nila doon. Kinuha yung pera ng hindi dapat galawin, yung PhilHealth. Ang laki kinuha doon. Pinabalik sa Treasury para may magamit doon. Insurance, PDIC, ang liwanag, kinuha nila para punduhan yung mga flood control. Mga kababayan, wala pong flood control na 5,500 na sinabi ni BBM. Iniikot ko na buong Pilipinas. I am the president of the Mayor's League of the Philippines and still the emeritus president. So I have contacts with all of them. Naging president na rin ako ng Councilors League, Governors League. Natawagan ko almost everybody. Walang project na 5,500 project. Now, isa lang ilalabas ko ngayon para hindi kayo malito. Doon na lang sa Ilocos Norte. Ang project nila doon, ang nakalagay nung una, flood control project ni Sandro Marcos, 540. Pinalit-palitan nila yan, tapos ilito yung pero na document namin, na total of 15.7 billion ang napunta sa distrito niya, hindi duman sa region, diretso. Kaya hinati-hati na ron para hindi na ibid ng public ang region.